Hi guys, this is Aika again and welcome to our YouTube channel. Yes, part 3 na tayo ng ating video about renewal ng solo parent ID. Again, putol-putol ang video na to dahil sa ibang araw kung inaasikaso kasi hindi naman ako nagmamadali. And para mapakita ko na rin sa inyo yung step by step. So ito ang sinimulan yung panoodin yung part 3, please watch yung part 1, part 2 para wala kayong mamiss sa mga steps. Again, this is renewal, kaya kukunti lang po yung mga requirements. Pero kung kayo po ay new applicant ng solo parent ID, please watch po yung mga previous videos. Okay? So without further ado, simulan na natin ito. Bago pala tayo magsimula, please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Don't forget to comment, like, and share. Let's start! So, ngayong araw, nakumpleto ko na yung mga requirements. Ito, yung mga requirements. Meron na akong 2x2 picture. Meron na tayong 1x1. Meron na rin tayong form galing sa ating president. Meron na rin tayong solo parent certification galing sa barangay. Meron na rin tayong affidavit of solo parent. And wala akong COE kasi nag-declare ako ng no work status. Ngayong magre-renew ako. Again, depende po yan sa reason. Okay? Mostly, kapag mag-apply kayo ng solo parent ID, dapat po ay may trabaho kasi inaalam nila ano ba yung source of income, paano kayo nakakapag-provide sa inyong mga anak. Ang nangyari lang sa akin, tumigil lang ako ng isang buwan, nagpahinga lang muna ako, nag-resign ako ng January, and mag-start na ulit ako ng March. So, nagpakita ako ng proof of separation, and then proof ng mga papeles para sa aking susunod na trabaho, like yung job offer or yung job order. Pero hindi siya part ng requirements. Tinitingnan lang nila para ma-secure na talaga meron kayong pinagkukunan para makapag-provide sa inyong mga anak. At wala kayong inaasahang iba o wala nagpo-provide para sa inyo. So, yun, dahil nga bawal na yung e-bike sa highway, ay, pinagbawal na ng transportation for driving office or DIL. Kaya naman, walkatan muna tayo papunta sa pilahan ng tricycle. Ayan. So, sayang na 15 pesos. So, nag-e-bike tayo. Save tayo ng 30 pesos kasi back and forth. Pero okay lang yan. So, tayo sa batas. So, nag-tricycle ako palabas. Nag-jeep papunta sa munisipyo. Maaga ako pumunta kasi first 100 po ang inaasikaso nila kada araw. So, usually, kapag sa CSWD, marami talagang pila. Kaya talagang pinagahan ko. So, pagdating ko ng City Hall ng Cabuyao, dumiretso na ako sa CSWD. And then, pagpunta ko doon, dumiretso na ako doon sa nag-a-assist. Sabi ko is, mag-renew ako ng aking solo parent. So, una tinanong, kailan na expiration? Sabi ko, March 2. And pupunta ako is around February 12. Sabi, bakit wala kang trabaho? So, ulit na naman yung interview. Nag-explain na naman tayo kung bakit wala tayong trabaho. And sinabi ko na magkakaroon tayong trabaho. And, sad to say, hindi tayo pinayagan. Sad to say, hindi tayo pinayagan. Hindi tayo pinayagan makapag-renew. So, sabi niya, kailangan ko daw pumunta doon sa araw na ma-expired na yung ID. Sabi ko, ginasikaso ko po ng maaga kasi may trabaho na ako ng March. Hindi ko sure kung available ako ng Monday to Friday. Kasi alam naman natin sa BPO, ang trabaho natin is usually kapag training days, Monday to Friday. So Saturday and Sunday lang day off. Sabi ko, inaasikaso ko ng maaga para pagdating ng March, may trabaho na ako, hindi ko na siya aasikasuhin. Kasi baka malamang sa lamang, may pasok ako ng weekdays. So hindi pa rin ako pinayagan. Kasi pag makita ko dun sa taas, which is nandun na yung mga nag-i-interview, hindi rin ako entertain kasi nga hindi pa expired yung ID ko. And ang isa sa dahilan nila kung bakit hindi nila ako tinanggap, this coming end of the month, which is end of February or first week daw ng March, is magbibigayan ng ayuda sa City Hall para sa mga solo parent, which is yung AX. Sabi nila. So kapag wala daw akong ID, at nagkaroon na ng listahan para sa mga bibigyan ng ayuda, wala ako na present, baka hindi ako maging part ng mga mabibigyan ng benepisyo. Tinanong ko, ilang araw po ba kapag nag-surrender ako ng ID bago ko makuha? 1 week lang daw. Sabi ko, kung ngayon is February 12 and end of the month pa yung ayuda,
So, bago pa magbigay ng ayuda, nakuha ko na yung bago kong ID. So, okay lang. So, sinusurrender ko na. Hindi pa rin ako pinayagan. Kasi daw, tentative lang, yung end of the month or first week ng March, nabigay ng ayuda. Pwede rin daw mapaaga. Sabi ko, okay lang yan. Kasi wala pa naman kung meron mabilis lang naman yung listahan. In short, hindi pa rin nila ako pinayagan na isurrender yung ID. Kailangan daw talaga March 2 or March 3 kapag expired na. And sabi ko, kung sakaling, di ba, iso-surrender ko na yung ID ngayon, di ba meron naman silang proof na ako ay nag-renew, like a receipt. So kung sakaling magkaroon ng palistahan, pwede ko siya ipakita na ongoing na po ako sa renewal. Kaya wala akong maipe-present na ID. Decline pa din. Kasi sabi nila, wala namang assurance na kapag nag-surrender ako ng ID, pinasa ko lahat ng requirements, is maa-approve na ako at makakapag-renew ako ng solo parent ID. Yes po. Hindi lahat ng mga nagpapasa ng mga requirements, hindi lahat ng mga nagre-renew is makakakuha ulit ng ID kasi meron silang ginagawang investigation. So, pwede siyang ma-disapprove, pwede rin siyang ma-approve. Mga reason kung bakit siya ma-disapprove, una, kapag mali-mali yung pinasa yung mga requirements, yung proof of income nyo o yung COE nyo, kunyari is pinikin nyo lang, mali-mali, and kunyari na investigahan na meron kayong kinakasama, dineclare nyo na wala, yan, mga ganyang bagay. Or, pwede rin naman sa iba pang mga bagay kayo ma-disqualify. So, yun. So, yun ang sabi nung nag-aasikaso doon sa CSWD na walang guarantee na ma-approve yung ID ko. Kaya hindi mo na nila binigay, ay kinuha yung ID ko na sinusurrender para makapag-review. Kasi gusto nila na makakuha tayo ng ayuda ngayong katapusan or first week ng March, which is sabi nila, ngayon wala kang trabaho, kailangan mo yung tulong. So, naiintindihan ko naman, and-appreciate ko naman yung kanilang concern. Kasi all-time work na yun. So, malaking bagay nga naman yung makakuha tayo ng ayuda. Kung gusto nyo malaman ano ba yung mga ayuda, meron akong video na ginawa na previously about sa pagkuha ko ng AX. Malaking bagay din yan, pagbili ng gatas, mga vitamins ng bata, bili ng gamit, kung nag-i-eskwela, pambaon, pang-allowance, sayang din nga naman. And, karapatan natin yan bilang tayo ay mamamayang Pilipino, nagbabayad ng tax, nasun sa batas. So, let's grab yung benefits ng solo care. So, yun na ang nangyari sa ating part 3. So, may part 4 pa tayo. Abangan nyo. Sa March 2, babalik tayo ng CSWD. Ipapasa natin yung ating mga requirements. So, tingnan natin kung bago mag-March 2, nakakuha na tayo ng ayuda o hindi pa. So, abangan nyo guys. Yun ang alaban ng ating video ngayong araw. Thank you guys. Hello sa lahat ng mga solo parent. Yan. Tagandagan natin. Kaya natin yan. And please don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Yan lang guys. Bye-bye!